Ngayon naman, dumako tayo sa Manila North Cemetery sa ating kasamang si Haji Caaminio. Magandang umaga sa iyo, Haji. Yes, magandang umaga sa iyo, Vivian. Narito nga tayo ngayon sa pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Ito nga ang Manila North Cemetery na tinatayang may 54 hectares, yung lawak o yung sukat nitong naturang sementeryo. And syempre, hindi mawawala ngayong undas sa Vivian. Bukod sa ating mga kababayan na dadagsa nga dito sa Manila North Cemetery, narito din ang ating hanay ng pulisya para naman tiyakin ang seguridad para nga sa paggunita ng Todos Los. Ugnay niyan ay makakasama po natin si Superintendent Ricardo Layug Jr. Magandang umaga po, sir. Yes, magandang umaga po sa inyo sa ating po mga tagapanood. Opo, live po tayo sa balitaan. And sir, kumustahin lamang po namin yung inyong security measures simula pa po kahapon. Opo, nagsimula po ang security preparations natin, hindi lang po kahapon, kundi nakakaisang linggo na po tayo. So nagkaroon po tayo ng clearing operation sa loob po ng North Cemetery in coordination with the administration of the Manila North Cemetery. At sa ngayon po, kung makikita natin dito po sa main entrance, nagtalaga na po tayo ng ating mga kapulisan para po ma-search yung mga bagay na dinadala ng ating mga kababayan na pumapasyal po dito sa loob ng sementeryo. Opo, Superintendent, gaano po katiyak yung seguridad po natin dito and gaano po kasapat yung bilang ng mga pulis po natin? Paano po makatitiyak yung ating mga kababayan? Opo, yung pong 54 hectares, dinivide po natin yan into 4 areas at nagkaroon po tayo ng tinatawag na Police Assistance Centers. Ito po ay led by an officer at meron pong mga pulis tayo na umiikot sa mga areas na ito at lahat po ng mga makikita nating mga ipinagbabawal ay ating pong kinukumpiska at hinuhuli po yung mga dala nito. Opo. And speaking of huli, sir, ano po ba yung mga pinagbabawal po natin para bilang paalala na din para sa ating mga kababayan na mamaya-maya pa dadagsa dito sa Manila North Cemetery? Yes, sa ating po mga kababayan, iwasan na po nating magdala. Siyempre po, yung mga patalim, yung mga barel, yung mga pinagbabawal na yung mga nakakalasing na inumin, yung pong mga gambling paraphernalias, flammable materials, at lahat po ng bagay na sa tingin ninyo ay maaabala lang po kayo o maaari pa po kayong makulong, iwasan na po ninyo. Ganun din po yung mga bata ng maliliit. At as much as possible, kung hindi na po, kung maiwasan po ninyong dalhin dito sa sementeryo, wag na po ninyong dalhin. Pero kung kailangan nyong isama, lagyan nyo po sila ng tag na naroon po yung pangalan ng tatawagan at cellphone numbers para kung sakaling magkahiwalay po kayo, ay mahahanap po yung merong nagsama sa kanila. And sir, may dagdag ko lamang po, I believe meron po tayong sistema dito sa ating main entrance, lalong-lalo na po para sa ating mga senior citizens. Opo, sa ngayon po medyo maluwag pa dahil konti pa lamang po ang nagpapasukan. Pero sa araw po ng bukas, ini-expect natin na aabutin sa mahigit 1 milyon ang daragsa dito sa ating sementeryo. Magkakaroon po ng mga lane para sa mga babae, para sa mga lalaki at siyempre po sa ating mga elderlies. Okay, panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, sir. Yes, mag-ingat po tayo sa pagpunta dito po sa ating sementeryo. Gayun din po yung mga bahay na iiwanan ninyo. Siguraduhin po din ninyo na ito ay secured bago po tayo umalis. Okay, maraming salamat po. Task Group North Commander Superintendent Ricardo Layug Jr. sa inyong panahon po, sir. Thank you very much din po. Ayan, yan po si Superintendent Layug Vivian. At narito pa din po tayo sa, ayun nga, sa pinakamalaking sementeryo dito sa buong bansa, ang Manila North Cemetery. At alam naman natin ni Vivian na maliban sa mga yumao po ng mga kababayan po natin na narito ngayon, ay meron din tayong mga sikat na personalidad na inaasang dadagsain dito o dadalawin ng kanilang mga fans, lalong-lalo na nga itong si Fernando po Jr. At alam mo, Vivian, maadaling araw pa lamang, hindi pa man sumisikat yung haring araw kanina, talagang unti-unti na nga dumadagsa yung ating mga kababayan. At bagamat bukas pa nga, nabanggit nga ni Superintendent Layug kanina, bukas pa inaasahang dadagsa yung mahigit sa 1 milyon na mga kababayan natin na dadalaw sa puntod ng kanilang mga sa buhay. May katanungan ka, Vivian? Yes, Haji, gusto ko lang malaman, meron na bang mga nai-report na untoward incidents since yesterday? Kasi di ba nagsimula ng magdagsaan dyan ng mga tao?
Maganda tanong yan, Vivian. Actually, kinausap nga natin kanina off the air itong si Superintendent Layug. So far, wala pa namang lumalabag sa kanilang mga panuntunan. Maging petty crimes, wala pa naman tayong naitatala dito sa loob ng sementeryo, no? Dahil payapa pa naman ayon kay Superintendent Layug. Pero gayon pa man, ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw bilang paggunitangan ng Todos Los Santos, talagang maghihigpit na ng seguridad ang Manila Police District at ang ilan pang mga katulong natin dito. At sa katunayan, Vivian, hindi lamang ang MPD ang narito, meron din tayong mga volunteers dito, no, mula sa Quezon City. Kaya naman talagang mahigpit na mahigpit yung seguridad dito. Nabanggit nga kanina ni Superintendent, hahatiin pa daw sa apat yung hanay ng pulisya dahil nga 54 hectares yung lawak nitong Manila North Cemetery. At samantala, may dagdag ko lamang, Vivian, ipinaliwanag nga ni Superintendent Layug sa atin kanina na maging yung mga pintura ipinagbabawal na din dito sa loob ng sementeryo dahil nagiging dahilan lang naman daw ito ng away o gulo. Sa katunayan, binigyan naman daw nila ng sapat na panahon kababayan para naman maglinis o magpintura ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman paalalahanan na natin yung ating mga kababayan na hanggat maaari wag na po tayong magdala ng pintura nang sa gayon ay hindi na nga tayo maabala pa sa pagpasok nga natin dito sa Manila North Cemetery. At samantala, maliban dyan, Vivian, alam mo, kanya-kanyang gimmick din yung ating mga kababayang negosyante na nandito sa labas ng Manila North Cemetery Gate. At meron nga dito, nakita tayo, maliban sa kanilang itinitindang sandwich, meron pang libreng palamig na kanilang itinitinda. At samantala, sa presyo naman ng mga bulaklak, Vivian, ay nakausap natin kanina si Aling Joanne, isa sa mga nagtitinda ng bulaklak at kandila dito sa Manila North Cemetery. At sinabi niya na mula kahapon 30 pesos na daw yung itinaas ng presyo ng mga bulaklak kada dosena. Sa katunayan, yung paboritong orchids ng ating mga kababayan na ibigay sa kanilang mga yumao ay umaabot na ng 400 pesos yung presyo. 380 lamang kahapon, Vivian, pero ngayon talaga umaabot na sa 400 at sa mga susunod pang mga oras o araw, ina-expect natin na mas tataas pa nga at dahil magiging mas in demand yung naturang bulaklak. At pumapalo na rin na Vivian sa 200 pesos yung iba pang mga bulaklak. Meron din tig 170 at 35 pesos naman kada bouquet. Kaya naman para sa ating mga kababayan siguro ngayon pa lamang bumili na po kayo ng mga bulaklak dahil ina-expect ko natin magkakaubusan na naman dahil ngayon pa nga lang October 31, unti-unti nang dadagsa yung ating mga kababayan, Vivian. Salamat, Haji Kaaminyo mula sa Manila North Cemetery.